Chapter 15-16. Tinatanong ni Roman kung bakit niya siya sinusundan. Sinasabi ni Gwen na hindi ba't sinabi niya sa kanya na siya ang personal na tagapaglingkod niya, Panginoon. Nakangiting sinasabi ni Roman na may punto siya. Sumama na siya, kung gayon. Tuwang-tuwa naman dito si Gwen, at naglakad na sila papaalis. Sa Origin Manor, hilagang halamanan ng mga gulay. At sa kagubatan ng puno ng mga punong kahoy. Nagsimula na si Roman na magputol ng mga punong kahoy, at si Gwen naman ay pumupulot ng mga sanga ng punong kahoy. Habang nagpaputol ng punong kahoy si Roman, nadadagdagan ng experience nito sa pagputol ng kahoy. Huminto ito at pinunasan nito ang kanyang pawis, at napatingin ito sa hindi kalayuan. Lumapit ito at umupo, at tinignan nito ang lupa, at sinasabi nito na bahagyang nabulok na ang mga dahon ng pine, kaya nakabuo ng layer ng lupang mayaman sa mga sangkap mula rito na may kapal na humigit kumulang 10 sentimetro. Mayaman ito sa mga sustansya at nagsisilbing mainam na pinagkukunan ng pataba. Sapat na ito para sa taniman ng gulay. Hindi niya na kailangang maghakot ng pataba mula sa bayan. Nakakagaan ng loob yan. Lumapit si Gwen kay Roman, at may inaabot ito at sinasabi nito na Master Roman, para sa kanya ito. Tinatanong ni Roman kung ano ito. Nakangiting sinasabi ni Gwen na ito ay hazelnut. Pinukpok nito ni Roman gamit ang martilyo, at kinain niya ito, at sinasabi nito na napakasarap, malutong, at mabango. Hindi ba siya kakain ng isa? Sinasabi ni Gwen na marami siyang kinain niya noong nakatira pa siya sa kabundukan. Hindi niya na kailangang magpasalamat sa kanya. Hinawakan ni Roman ang ulo ni Gwen, at nagpapasalamat siya dito. Magalang naman itong nag-welcome kay Roman. Sinasabi ni Roman na babalik na siya para magputol ng mga puno. Masaya naman na sumang-ayon dito si Gwen. Lumabas na ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga puno. At sinasabi ni Roman na nakakuha siya ng 10 puntos ng experience. Tinawag na nito si Gwen at sinasabi nito na tapos na ang gawain. Umuwi na sila. Namumula na sinasabi ni Gwen na sige. Nakauwi na sila, at nakahanda na ang puno ng pagkain sa lamesa. May inaabot si Roman kay Gwen, at nagpapasalamat naman dito si Gwen. Sinasabi ni Seth na Panginoon, may ilang magsasakang lumapit sa kanya ngayon. Umaasa silang ipamamahagi ninyo sa kanila ang lupa sa lalong madaling panahon. Handa pa nga silang tanggapin ang pagtaas ng buwis mula 50% patungong 60%. Sinasabi ni Roman na bakit niya pa ipamamahagi sa kanila ang lupain. Sa kanilang mga kamay, ang matabang lupang yun ay halos wala ring pinagkaiba sa isang tiwangwang na lupain. Sinasabi ni Seth na iginiit nila na nilabag niya ang kontrata sa pag-upa ng lupa. Napahinto si Roman sa kanyang paghiwa ng kanyang pagkain, at tumitig ito ng matalim at sinasabi nito na ano naman kung nilabag niya yun. Tatakbo ba sila sa hari ng Black Iron para patawan siya ng parusa? Ang kontratang iyan ay labi ng nakaraang may-ari. Sa lupang ito, ang kanyang mga tuntunin lamang ang mananatili. Sinasabi ni Seth na umaasa pa rin siya na makakapagpatuloy sila ng maayos at dahan-dahan. Magsimula sila sa maayos na pagbubungkal ng 100 acre at hintayin ang mga resulta bago sila magpalawak. Ang labis na agresibong pagkilos ay madaling maaaring magdulot ng matinding negatibong reaksyon. Sinasabi ni Roman na hayaan nang dumating ang matinding reaksyon pagdating ng panahon. Napabuntong hininga na lang si Seth at napapikit. Pagkalipas ng gabi, at lumabas na ang liwanag ng araw. Lumabas na si Roman at tinawag nito si Gwen, at sinasabi nito na magputol pa sila ng mga puno ngayon. Sumunod naman agad dito si Gwen at sinasabi nito na opo, Panginoon. Tuloy-tuloy ang pagputol ni Roman ng mga punong kahoy at nadadagdagan ang kanyang experience. Pinupunasan ni Roman ang kanyang pawis gamit ang kanyang kamay, at nakita naman ito ni Gwen, at agad-agad niya ito inaabutan ng towel.
Sa isip-isip ni Roman na nakakuha siya ng kabuuang 20 experience points ngayong araw. 80 puntos na lang ang kailangan para mag-level up siya. Napakahalaga ng pagkuha ng experience para sa quarrying at mining, kaya kailangan niya munang i-level up sa dalawa ang lahat ng kanyang life skills. May nagmamadaling tumatakbo at hinahanap nito ang kanyang Panginoon, at sumisigaw ito at sinasabi nito na may nangyari. Sa ibang eksena, sinasabi ni Seth na nagbabalak ba silang lahat na mag-alsa? Itigil ninyo agad ang kanilang ginagawa. Hindi mapakali at balisa ang mga mamamayan at nagdadaldalan. Dumating na si Roman, at galit na sinasabi nito na ano ba ang sinusubukan nilang gawin. Sinasabi ng leader ng nagwewelga na Panginoon, nais nilang ipamahagi niya ang lupain. Tumitig ng matalim si Roman at sinasabi nito na pinagbabawal niya ito. Sinasabi ng leader na masyadong maliit na lupain ang ibinigay ninyo sa kanila upang sakahin. Kailangan nila ng higit pa. Tinatanong ni Roman kung gaano karaming pataba ang ginawa niyang compost ngayong araw. Gaano kalawak na lupain ang kanyang Nar-Ero? Nagamit niya na ba ang bagong mabigat na pang-araro na gawa ni Rax? Sinasabi ng leader ng magsasaka na maawa siya, Panginoon ko. Tunay na wala silang nakikitang pag-asang makaligtas. Sinasabi ni Roman na sabihin niya sa kanya. Ano ang dapat niyang gawin para pasunurin siya? Bigla tumahimik ang lahat ng mga magsasaka, sa init ng sitwasyon. Nababahala at sa isip-isip ni Seth na talagang galit ang Panginoon. Masama ang kutob niya rito. Sinasabi ng leader ng nagwewelga na binawi nila ang lahat ng lupain, na lumalabag sa kanilang kasunduan. Hindi mabubuhay ang isang magsasaka ng walang lupain, tulad ng hindi ninyo kayang mabuhay at ang kanilang mga kabalyero ng walang puting tinapay. Galit na sinasabi ni Roman na nangako na siya na aalisin ang mga buwis sa lupa. May kakayahan siyang pakainin silang lahat. Kailangan niya lang sumunod. Iyan lang ang masasabi niya. Sinasabi ng leader ng nagwewelga na paano mapapakain ng 2,000 acre ang lahat. Tumitig si Roman ng sobrang talam sa leader ng nagwewelga, at sinasabi nito na naglakas loob siyang questionin siya. Inilalagay niya ang kanyang sarili sa kapahamakan. Lumabas na siya ngayon, at maaaring patawarin niya pa ang kanyang kawalang galang. Hinawakan ng leader ang kanyang dalawang kamay, at sinasabi nito na hindi sila maaaring umalis. Hindi pa nila nakikita ang resulta ng pag-aararo gamit ang mabigat na araro, at mas nagtitiwala sila sa sarili nilang mga kamay. Pakiusap, mag-iwan sila sa kanila ng paraan upang mabuhay. Sinasabi ni Roman na akala niya ba ay balak niya siya gutumin? Sinasabi ng leader ng nagwewelga na ngunit limitado lamang ang pagkaing mayroon. Sa kalaunan, mapipilitan na lamang silang umatngat ng balat ng puno at kumain ng lupa. Kung maubos ang pagkain, maaari silang umalis, ngunit sila ay hindi. Sinasabi ni Roman na kaya tumatanggi siyang sumunod. Sinasabi ng leader ng nagwewelga na gusto lang nilang na maipamahagi ang lupa. Hindi ba't tama yun, mga kasama? Sabay-sabay naman. Sumisigaw ang mga magsasaka na ipamahagi na lang ang lupa. Lalong tumilim ang titig ni Roman sa galit, at sinasabi nito na kahit sabihin niya sa kanila na sapat na ito para hindi sila magutom. Napapikit at may tumulong pawis sa leader ng nagwewelga, at sinasabi nito na ang kinabukasang tinutukoy niya ay maaari lamang maging isang himala. Hindi siya naniniwala riyan. Sinasabi ni Roman na mabuti. Ang mga sumasalungat sa kanya, humakbang pasulong. Biglang kinabahan si Seth at pinipigilan nito ang kanyang Panginoon. Lumapit ang mga ibang magsasaka, at dali-dali ni Roman na kinuha ang espada ni Green, at sa isip-isip nito na sa halip na ituro sa mga nanunood ang pagsunod, mas mabuting ituro sa kanila ang halaga ng kamatayan. Walang pagdadalawang isip na sinaksak nito ang leader ng nagwewelga. Tumalsik ang dugo nito, at sabay nito sinunod ang mga lumapit sa harap niya. Napatahimik ang mga ibang magsasaka at napatigil. Sumisigaw na sinasabi ni Roman na ito ang nangyayari kapag sinusuway nila siya.
Tingnan ninyong mabuti, silang lahat. May isa na sumisigaw at tinatawag nito ang kanyang ama. Lumapit ito, at napansin ito ni Roman at tinatanong nito kung ano ang pangalan niya. Sinasabi ng binata na siya si Barlow. Ito ang tatay niya, na si Matthew. Nagbabala siya sa kanya, nagbabala siya sa kanya. Sa isip-isip ni Roman na siya si Barlow. Yung one-star apostle na nakuha niya kanina. Sinasabi ni Roman kay Barlow na itinatalaga niya siya bilang tagapangalaga ng lupang sakahan. Tutulungan niya si Moore sa pagsasaka sa lupang yon. Masdan ang kinabukasang hindi kailanman naglakas loob na guni-gunihin ng iyong ama. Isabuhay ito para sa kanya. Basta sumunod, sumuporta, at manatiling loyal sa kanya, poprotektahan niya sila habang buhay. Tinusok ni Roman ang kanyang ginamit na espada sa lupa, at sinasabi nito na kung kahit isa man sa inyo ay mamatay sa gutom sa ilalim ng kanyang pamumuno, maaari nilang hugutin ang espadang ito at itarak sa kanyang puso. Sa isang modernong bansa na may mahigit 1 bilyong mamamayan, ang 1% na oposisyon ay nangangahulugan ng 10 milyong tao. Ngunit sa bayan ng Sage, ang kabuuang populasyon ay wala pang 2,000, at ang lakas paggawa ay nasa 7 o 800. Lubos na magkaiba ang lawika ng pamamahala sa isang maliit at kakaunti ang populasyon na lupain kumpara sa pamamahala sa isang napakalaking bansa. Nakapaghanda na si Roman para sa pinakamalalang posibilidad, kung may lalaban gamit ang dahas, tutugan siya ng may dahas, at hindi siya titigil hanggat hindi nakahandusay na patay ang 100 magsasaka. Ngunit iyon ay ang pinakamalalang senaryo lamang. Alam niyang hindi maiiwasan ang paglaban, ngunit hindi naman kinakailangang humantong ito sa isang labanang nakataya ang buhay. Ngayon, tinututulan ng lahat ang politika ni Roman. Gayunpaman, mahigit sa kalahati ang tumututol sa kanya ng walang buong pusong paninindigan. Mahigit sa kalahati ng mga matitinding kalaban ay hindi naglalakas loob na magprotesta, at mahigit sa kalahati naman ng mga nagpoprotesta ay nangangamba pa rin sa kamatayan. Ayon sa plano ni Roman, matatapos ang malalim na pag-aararo sa loob ng 2 araw, at pagkatapos nito ay maaari na silang magsimulang maghasik. Wala nang mas apurahan o mas mahalaga pa rito. Sa isip-isip ni Roman na ilan ba talaga ang hindi natatakot sa kamatayan? Sino mang maglakas loob na hamarang ay papatayin ng walang awa.